Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Matagal na hindi nagsalita ang dragon. Maya-maya, biglang nagbago ang tono niya. Kung ang karaniwang tao ay dumating para tanungin ako ng tanong na ito, tiyak na hahayaan ko siyang umalis. Ngunit ikaw at ako ay magkasama ng matagal, at tinuturing kita bilang isang kaibigan, kaya ipinapayo ko sa iyo na may ilang mga bagay na hindi mo alam kung bakit ito ay mabuti. Minsan ang pag-alam ng sobra ay hindi naman magandang bagay. Ang mga salita ay nahulog, at ang dragon ay natahimik muli. Sumimangot si Han Sanchen at naguguluhan na sinabi, sa totoo lang, halos marami na akong nahulaan, pero bakit paulit-ulit mong sinasabi ang mga bagay na hindi ko dapat malaman? Gusto kong itanong, ano ang ibig sabihin ng hindi ko dapat malaman, at bakit hindi ko alam? Hanggang ngayon, lahat ng nakilala ko ay parang napakalapit, at parang ang layo. Nung akala mo mahawakan mo, malayo na pala sayo. Gayunpaman, kapag lagi mong iniisip na hindi mo ito mahawakan, tila nasa iyong harapan. Ganito ang pakiramdam ni Han Sanchen. May nagtangkang magsabi sa'yo, pero ano ang resulta? Alam mo na naman. Tanong ng dragon. Medyo kalmado ang kanyang tono, ngunit ito rin ang pinakakaunti sa personalidad ng dragon. Ang lalaking ito ay palaging nagsasalita sa isang mabigat na tono, ngunit sa pagkakataong ito ay napakatahimik na tila hindi ito katulad ng kanyang paraan ng pagsasalita. Napansin din ito ni Han Sanchen, ngunit iba ang mga detalye niya. Ibig mong sabihin, kakaiba ang langit, tama ba? Hindi ito kinumpirma ng dragon, ngunit hindi rin ito itinanggi. Totoo naman na may gusto siyang sabihin sa akin noong mga oras na iyon, ngunit sa tuwing ibinubukan niya ang kanyang bibig, palagi siyang naaabala ng kakaiba. I checked later. At dapat ay dulot iyon ng bawal na kolera sa Book of Eight Desolations. Forbidden Land. Resentful Spirits. To tell the truth, naniniwala ka ba kay Han Sanchen? Malamig at nakakainis na tumawa si Molong. Anong ibig mong sabihin dyan? Kumunat ang noo ni Han Sanchen. Hindi ba magandang bagay para sa inyo na mga tao ang sabihin? Maaaring nagkataon lang, at muli, magkataon lang ba? Gaya ng sinabi mo sa sarili mo, palagi kang may istorbo sa isang bagay. Tinapos ni Molong ang kanyang mga salita at nagpatuloy, sa iyong katalinuhan, hindi ka dapat nakatagpo ng kahit kay titing na palatandaan. Ibig mong sabihin, nagsinungaling sa akin ang Book of Eight Desolations. The two things are not related at all. Or, they are related, but not necessarily related. Gulat na sabi ni Han Sanchen. Malamig na ngumiti ang dragon, hindi ka masyadong tanga. Sandaling hindi nakaimik si Han Sanchen. Kung ito talaga ang sinabi ng dragon, ang bagay na ito ay magiging medyo kakaiba at nakakatakot sa isang iglap. Bakit nagsinungaling sa kanilang sarili ang Eight Desolate Books? At bakit pinipigilan si Tian Chongqi na sabihin sa sarili niya ang totoo? Hindi kaya may mga sekretong nakatago sa gitna. Ngunit hindi maintindihan ni Han Sanchen, anong sikreto ang nakatago dito. Hindi kaya gusto ng Book of Eight Desolations na malaman niya ang maraming katotohanan. Gayunpaman, ano ang kinalaman ng kasaysayan ng Bafang World dito? Bakit ito nakaharang? Bukod dito, mayroon itong libu-libong dahilan upang pigilan ang sarili, bakit ito mismo ang pupunta sa Death Swamp na iyon? May mga bagay na natural na malalaman mo sa oras na iyon, ngunit walang silbi kung higit pa iyon. Gusto kong sabihin sa iyo, ngunit ang ibig sabihin ba nito ay naririnig mo ito? Pwede kong pansamantalang isil ang Book of Eight Desolations, kaya hindi ka nito mapipigilan sa pagsasabi ng kahit ano. Sabi ni Han Sanchen, sa tingin mo ba ito lang?
Tumawa si Molong. Naayos na lahat, nakaayos na lahat, 3,000, kaibigan lang ang sinasabi ko. Kung hindi, hindi ko nababanggitan. Nang marinig ang sinabi ng dragon, alam ni Han Sanchen na hindi na kailangang magtanong pa. Actually, may mga bagay akong gustong sabihin sa'yo, pero baka isang salita lang ang nasabi ko, at nangyari na ang aksidente mo. Ikaw at ako ay maaaring hindi na magkita. Anyway, nasa katawan mo siya. Once the time is right, you will know it naturally. 3,000, huwag mo nang pilitin. Tumanggaw si Han Sanchen, tumigil ka na sa pagsasalita tungkol dito, ano ang dapat kong gawin ngayon? Mayroon ka bang paraan para matulungan akong makaahon sa gulo? Ito ay isang madilim na espasyo. Sinabi ni Molong, ang madilim na espasyo ay may katangian, ito ay walang hanggan malaki sa loob at walang hanggan maliit sa labas. Sa pangkalahatan, mas malaki ang loob, mas maliit ang labas. Mula sa kasalukuyang punto ng view, ang aktwal na hugis sa labas ay dapat na isang karayom. Karayom. Halatang nagulat si Han Sanchen. Naisipan niyang maghanap ng karayom sa isang dayami, ngunit ito ay isang pang-uri lamang kung tutuusin. Ang maaaring hindi niya pinangarap ay mga karayom talaga. Storytelling channel sa YouTube. Ito ay lubos na hindi ka panipaniwala. Ano ang ibig sabihin nito? Gustong marinig ni Han Sanchen ang kanyang karagdagang paliwanag. Sa madaling salita, kung maliit ang loob, malaki ang labas, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sabi ni Molong. Medyo naunawaan ni Han Sanchen, Dragon, ibig mong sabihin, kung gusto mong matuklasan sa labas, kailangan mong gawing mas maliit ang espasyo sa loob. Ngunit ang tanong, paano gawing mas maliit ang espasyo? Hindi ka ba eksperto sa puntong ito? Maaari mong sipsipin ang kaluluwa at dugo ng aking dragon sa iyong katawan, at maaari mong sipsipin ang lalaking iyon sa iyong katawan. Ano ang hindi mo kayang sipsipin? Parang pinupuri ng lalaking ito ang sarili niya, pero kapag pinag-isipan mong mabuti, ano ang pakiramdam mo na parang pinagtatawanan niya ang sarili niya? Tapos lumiit na yung inner space, Gusto ko nang lumabas. Napakaraming tao ang nakakulong dito, at ang unang gawain ni Han Sanchen ay natural na iligtas muna sila. Mapait na ngumiti ang Magic Dragon, ang mga karayom ay dapat na may mga mata ng karayom, ngunit ang mga mata ng mga karayom ay kadalasang napakaliit, upang hindi mo sila matagpuan sa ganoong kadiliman. Pero, kung hindi mo mahanap, hindi ibig sabihin na wala ka nito, di ba? Tumanggaw si Han Sanchen, na may katuturan. Hanggat gagawin mong napakaliit ng lugar na ito, ang labasan na kasing laki ng mata ng isang karayom ay magiging mas madali para sa iyo na mahanap. Okay. I understand, you can step back. Matapos iwaksi ang dragon, walang tigil na lumipad pabalik si Han Sanchen sa tabi ni Ivory, at sinabi sa kanya ang kanyang narinig. Ibig mong sabihin, gusto mong ilagay muna kaming lahat sa storage ring mo? Tanong ni Ivory. Tumanggaw si Han Sanchen, tanging sa ganitong paraan, magiging mas maliit ang lugar ng grupong ito ng mga tao. Tanging si Han Sanchen ang natitira upang paliitin ang espasyo, na maaaring sugpuin ang espasyo sa pinakamaliit na lawak na posible. Bagaman hindi ko alam kung feasible ang paraan na sinabi mo, maaari ko lang munang subukan. Nang bumagsak ang mga salita, hindi nagtagal ay pumunta si Ivory upang gawin ang gawaing pang-ideolohiya ng mga babaeng iyon. Sa isang sandali, nagawa na ni Ivory ang lahat. Si Han Sanchen ay hindi idle. Ayon sa naunang plano, pagkatapos na ilagay muna ang lahat sa storage ring, si Han Sanchen ay nagsimulang umatras ng tuloy-tuloy, na naging sanhi ng pagkasira ng buong espasyo. Sa pangkalahatan, maganda ang epekto. Lalo na nang hindi na makatiis si Han Sanchen, humingi siya ng tulong sa mata ko na mata ko. Ang lalaking ito ay parang isang higanteng bomba ng tubig sa isang lusek, na may malaking bibig, payat, at mabangis na lumamon sa isang kisap mata. Ang tila walang hangganang madilim na espasyo ay patuloy ding lumiliit sa proseso ng paglunok, at sa wakas, ito ay nakabalot ng wala pang kalahating metro sa paligid ng Han Sanchen. Ang ganitong hanay ay hindi lamang nagpapahintulot sa Han Sanchen na malayang gumalaw, ngunit sa parehong oras, ito ay maginhawa para sa Han Sanchen na makahanap ng isang labasan. Makalipas ang mga 10 minuto, habang bahagyang ngumiti si Han Sanchen, isang napakaliit na butas na halos imposibleng makita ng mata ay lumitaw sa harap ni Han Sanchen.
Ibig sabihin, si Han Sanchen ay talagang sapat na mahusay, may napakalakas na pakiramdam ng kamalayan, at may tulong ng Heavenly Eyes. Kung hindi, kung ito ay ibang tao, natatakot ako na pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, maaaring hindi nila ito mahanap. This is still after the shrinkage of space. Napakaliit ng exit. Kung walang shrinkage, posible talagang makahanap ng mga patay sa paghahanap lang ng husto. Kahit na kasing lakas siya ni Han Sanchen, hindi niya maiwasang magreklamo sa oras na ito. Gayunpaman, ito ay isang bagay na inaasahan ni Han Sanchen. Para sa gayong hindi tinatagusan ng hangin na pagkilos, malinaw na ang mga paghahanda at hakbang ay lubos na masinsinan. Iiwan ko na ang butas ng karayom, para makaalis na ako dito. Tanong ni Han Sanchen sa dragon. Ang dragon ay hindi nagsalita ng mahabang panahon, ngunit sa huli, siya ay tumango. Sa totoo lang, hindi ako masyadong malinaw tungkol dito. Gayunpaman, sa teorya, ito ang kaso. Ano ang teorya? Oo, hindi. Labis na nanlumo si Han Sanchen. May isang malaking grupo ng mga tao na nakatago sa singsing sa kanyang kamay. Siyempre hindi niya pinapayagan ang Magic Dragon na maglaro ng mga sloppy eyes sa oras na ito. Limitado ang hangin sa Space Ring, kaya hindi na kailangang mag-alala si Ivory tungkol dito, ngunit maraming tao na hindi makapag-cultivate ang magiging miserable. Malamang, baka masuffocate ka dyan. I mean, in theory, ang paglabas dito ay dapat sa labas talaga. Pero sa totoo lang, lagi kong nararamdaman na parang iba ang lugar na ito sa isang ordinaryong madilim na espasyo. Anong pinagkaiba? Naguguluhang tanong ni Han Sanchen. Walang magawang umiling si Molong, hindi ko masabi, sa madaling salita, kakaiba ang pakiramdam dito, hindi ko masabi saglit. Hindi mo man lang masabi sa matandang ito. Dapat kasing stable ng matandang aso ang matandang ito, bakit hindi man lang niya masabi sa kanya? Ang lalaking ito ay isang matandang halimaw. Gayunpaman, walang ibang pagpipilian sa ngayon. Ang magagawa ni Han Sanchen ay sundin ang butas ng karayom at makaalis dito. Sa pag-iisip nito, malungkot na sinabi ni Han Sanchen, sinabi mo lang na may bomba sa ilalim, at wala akong ibang pagpipilian. Kailangan ko pa ring sumugod. Hindi tumanggi ang dragon, at alam din niyang ito lang ang tanging paraan. Gumalaw ang katawan ni Aaron, agad na nagbago, at lumipad patungo sa mata ng karayom sa lugar. Sipilyo. Sa isang iglap lang, lumipad si Han Sanchen. Ang isang putok ng puting liwanag ay agad na nakasisilaw, ngunit saglit lamang. Nang muling imulat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata pagkatapos masanay sa liwanag, puti na ang paligid. Hindi ang Demon Castle. Medyo naguluhan si Han Sanchen. Bagamat sinabi ng dragon noon na may hindi tama sa lugar na ito, medyo nalilito pa rin si Han Sanchen at nalilito nang makita niya ang kakaibang puting mundo ngayon. Maaaring ito ang napakaputing mundo. Muling umalangaw-ngaw ang boses ng dragon. Extremely White World. Natigilan si Han Sanchen. Ang fucking na bagay na ito ay dapat na intertwine sa itim at puti, ang Tai Chi ay hindi maaaring maging yin at yang. Hindi naman masyado diba? Mukhang matagal nang nag-expect na may makapasok dito. So, na-laid out in advance ang laro. Sa pangkalahatan, ang napakaputi na mundong ito at ang madilim na espasyo ay talagang isang katawan. Dahil ang madilim na espasyo ay masyadong madilim, ang mga sukdulan ng mga bagay ay mababaligtad, na magreresulta sa isang napakaputing mundo. Kumbaga, dapat may anino ang isang tao sa ilalim ng araw. It's a truth. Ito lang, sa pangkalahatan, ang mga taong lumikha ng madilim na espasyo ay sadyang aalisin ang napakaputing mundo upang gawing mas maliit ang katawan ng madilim na espasyo. Eto, halatang hindi yon ang plano. Kaya, maaaring ito ay isang maling hula bago ito ay talagang isang karayom. Ang dami nito ay dapat na hindi bababa sa kasing laki ng ilang mga parisukat. Kahit na, baka mas malaki pa. Pagkatapos magsalita ng dragon, bumantong hininga siya, dahil nalaman niyang ang napakaputing mundong ito ay hindi isang ordinaryong sobrang puti na mundo. Ang lugar na ito ay hindi basta-basta maa-absorb tulad ng madilim na mundo. Sa madaling salita, kahit na maliit na bahagi lang nito ang maa-absorb mo. Nang marinig ito, medyo natarante si Han Sanchen, ano ang ibig sabihin na hindi ito maa-absorb, ngunit maaari itong sumipsip ng maliit na bahagi nito.
Ang madilim na espasyo at ang sobrang puti na mundo ay talagang konektado. Naabsorb mo lang ang madilim na espasyo at ginawang napakaliit ng madilim na espasyo. Gayunpaman, ito rin ang bitag ng napakaputing mundo. The two are like two conjoined individuals. Kapag lumiliit ang isang side, mas malaki ang kabilang side. Alam mo ang ibig kong sabihin. Naunawaan ni Han Sanchen na ang dalawang bagay na umaakma sa isa't isa, ang isa ay apektado ng pinakamaliit, at ang isa ay lalawak ng walang hanggan. Ito ay tulad ng pag-ugoy sa taglagas, ang isa at ang isa ay lumalaki. So kahit masipsip, part talaga ng space na naging mas malaki dahil sa madilim na space, di ba? Ang dragon ay tumango, sa teoryang ito ang kaso, ngunit ang napakaputing mundong ito ay mas parang isang bitag. Inaasahan ko na kapag sinubukan mo itong muling makuha, ang resulta ay maaaring hindi produktibo. Sinasabi ng intuition sa dragon na ang napakaputing mundong ito ay maaaring ganap na naiiba sa nakita niya noon. Hindi naman lalaki kapag mas naa-absorb, di ba? Naghihinalang tanong ni Han Sanchen. Ngumiti ang dragon, to be honest, it's very possible. Nang marinig ito, medyo nalungkot si Han Sanchen, medyo luma na ang pamamaraang ito. Matanda at matanda, gamitin mo lang sa gitna. Ang sobrang puting mundo at ang madilim na espasyo ay magkatulad sa kalikasan. Ito ay may parehong labasan, at ito ay katulad ng madilim na espasyo, ngunit ibig sabihin, ang pagbubukas ay napakabanayad at mahirap makilala. Sumimangot si Han Sanchen, pero hindi dapat puti, di ba? Itim at puti, nagawa na ito ni Han Sanchen, at ang oras na ginugol ay hindi maikli. Maaaring hindi madali para sa puti na hanapin ang itim, ngunit pagkatapos ng lahat, may layunin pa rin. Ngunit kung gusto niyang makahanap ng puti, malamang na kailangang magkaroon ng isang ulo at dalawang malaki si Han Sanchen. Ito ay hindi kasing simple ng paghahanap ng karayom sa isang dayami, ito ay simpleng paghuli ng isda sa isang kompletong dagat. Ang punto ay, mayroon lamang isang ganoong isda, at ito ay tumatakbo ng napakabilis. Napangiti ng mapait ang Magic Dragon, minsan, nagmamadali ka na lang hanapin ka kapag ayaw mo, puti na para makakita ng puti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!